May mga sandaling parang napakabigat ng pasan mo sa buhay. Parang hindi mo na alam kung kakayanin mo pa. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging hinihiling mo, kapanatagan ng loob. Ngunit paano kung ang mismong bigat na iyan ay kaloob pala ng Diyos? Paano kung ang pananagutang ibinigay sa iyo ay bahagi ng kanyang mas malalim na plano? At ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi kawalan ng pagsubok, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sagot ng salita ng Diyos kapag ang puso mo'y nabibigatan. Ngunit nais mo pa ring magpatuloy ng may kapayapaan at katiyakan sa Kanya. Ito ay para sa iyo na tinawag para sa higit pa, pero nangangailangan ng kapahingahan sa gitna ng pagtugon sa tawag. Kung handa ka nang hanapin ng kapanatagan ng loob, hindi mula sa mundo, kundi mula sa Diyos mismo, mag-subscribe ka na, i-like ang video, at i-share ito sa isang taong alam mong may kabigatan na pinapasan sa puso. At syempre, i-comment mo na rin sa ibaba. Panginoon, turuan mo kong magtiwala sa iyo sa gitna ng aking mga responsibilidad. Saan nahanapin sa Biblia kapag ang nais mo'y kapanatagan ng loob? Juan chapter 14. Ang Juan chapter 14 ay bahagi ng huling mga habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago ang kanyang pagkapako sa krus. Sa kabanatang ito, mariin ang kanyang paalala na huwag mabalisa ang puso. Ayon sa verse 1, ang unang talata ng kabanata, kung saan pinapalakas ni Jesus ang loob ng mga alagad sa harap ng kanyang nalalapit na pag-alis, sapagkat siya ay naghahanda ng lugar para sa kanila. Ayon sa verses 2 to 3, ang pangako ni Jesus na may lugar sa langit para sa kanyang mga alagad. Isang malinaw na batayan ng kapanatagan para sa mananampalataya sa tahanan ng kanyang Ama. Pinapahayag din niya na siya ang daan, katotohanan at buhay. Ayon sa verse 6, isang deklarasyong eksklusibo ni Jesus tungkol sa kanyang papel bilang tanging daan patungo sa Diyos Ama. Isa itong pundasyon ng kapanatagan ng mga Kristiyano na walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Binibigyan ni Jesus ng katiyakan ang kanyang mga alagad na hindi sila may iwan ng mag-isa, sapagkat ipapadala niya ang banal na Espiritu na matatagpuan sa verses 16 to 17 at verse 26. Ang patnubay upang samahan sila at turuan sila ng lahat ng bagay. Sa huli, sinabi niya, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot." 1 chapter 14 verse 27. Ito ang isa sa mga pinakakilalang talata sa kabanata. Malinaw na ipinapaiba ni Jesus ang kanyang uri ng kapayapaan sa panandaliang aliw ng mundo. Koneksyon sa kapanatagan ng loob. Ang Juan chapter 14 ay direktang konektado sa kapanatagan ng loob o inner peace sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pangakong tahanan sa langit.
Ang katiyakang may lugar na inihahanda si Jesus para sa kanyang mga tagasunod ay nagbibigay ng pangmatagalang kapanatagan sapagkat alam nilang ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Pangalawa, personal na relasyon kay Jesus. Sa pagsasabing siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, inaanyayahan niya ang bawat isa na magtiwala sa Kanya. Ang tiwala sa Kanya ay nagdudulot ng kapahingahan sa puso. Pangatlo, presensya ng banal na Espiritu. Ang pangakong pagdating ng tagapayo o patnubay, ito ay ang banal na Espiritu, ay nangangahulugan na hindi kailanman iiwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Ito ay nagbibigay ng lakas ng loob at panatag na kaisipan kahit sa gitna ng kaguluhan. Pang-apat, ibang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo ay hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. Hindi ito nakadepende sa kalagayan o yaman, kundi ito ay bunga ng presensya ng Diyos sa buhay ng tao. Buod. Ang Juan chapter 14 ay isang paanyaya sa pagtitiwala ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Sa gitna ng kaguluhan, kawalan ng katiyakan o pagdadalamhati, sinasabi ni Jesus na may tunay na kapanatagan sa sinumang nananampalataya sa Kanya. Ang Kanyang presensya, mga pangako, at ang banal na Espiritu ay sapat upang pawiin ang takot at kabalisahan ng puso. Roma chapter 8. Ang Roma chapter 8 ay puno rin ng mga pangakong nagbibigay ng kapanatagan ng loob o inner peace, tiwala sa Diyos, at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang nilalaman nito? Ang Roma chapter 8 ay itinuturing ng maraming scholar bilang rurok ng Ebanghelyo sa aklat ng Roma. Nahati ito sa ilang pangunahing tema. Una, walang paghatol sa mga nasa kay Kristo, ayon sa verses 1 to 4. Ang mga tumanggap kay Kristo ay pinalaya na mula sa kahatulan at kasalanan. Pangalawa, pamumuhay sa Espiritu, hindi sa laman, ayon sa verses 5 to 13. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan, habang ang laman ay naghahatid ng kamatayan. Pangatlo, pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos, ayon sa verses 14 to 17. Ang mga pinangungunahan ng Espiritu ay tinatawag na anak ng Diyos. May espiritu ng pagkukupkop at maaari nang tawagin ng Aba, Ama. Pang-apat, katiyakan sa gitna ng pagdurusa, ayon sa verses 18 to 27. Ang mga kasalukuyang paghihirap ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang darating. Tumutulong ang Espiritu sa ating kahinaan. Panglima, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ayon sa verses 28 to 39. Lahat ng bagay ay gumagawa ng mabuti para sa umiibig sa Diyos at walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Koneksyon sa kapanatagan ng loob. Ang Roma chapter 8 ay direktang nagbibigay ng kapanatagan ng loob sa maraming paraan. Una,
walang kahatulan. Ayon sa Roma chapter 8 verse 1, ngayon nga, wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ang kapanatagan natin dito ay hindi na tayo itinuturing na kaaway ng Diyos. Tayo ay ligtas. Pangalawa, buhay at kapayapaan sa Espiritu. Ayon sa Roma chapter 8 verse 6. Sapagkat ang pag-iisip ng laman ay kamatayan, ngunit ang pag-iisip ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang kapanatagan natin dito ay ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Pangatlo, Espiritu ng pagkukupkup o adoption. Ayon sa Roma chapter 8 verses 15 to 16, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin upang kayo'y mangamba, kundi tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang kapanatagan natin dito ay tayo ay tinanggap bilang tunay na anak. May access tayo sa Diyos bilang Ama. Pang-apat, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ayon sa Roma chapter 8 verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga hibik na hindi maipahayag ng salita. Ang kapanatagan natin dito ay kahit hindi natin alam ipanalangin, ang Espiritu ang kumikilos para sa atin. Panglima, lahat ng bagay ay gumagawa para sa mabuti. Ayon sa Roma chapter 8 verse 28. Nalalaman nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang kapanatagan natin dito ay sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ay may layunin, lahat ay may saysay. Ika-6, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Ayon sa Roma chapter 8 verse 38 to 39, sapagkat ako'y naniniwalang kahit ang kamatayan, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pamunuan, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kapanatagan natin dito ay walang kapangyarihan, ni sa langit, ni sa lupa, ang kayang bawiin ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Buod, ang Roma chapter 8 ay kabanata ng kalayaan, katiyakan, at kapayapaan. Lahat ng ito ay batay sa gawain ni Kristo, sa presensya ng banal na Espiritu, at sa katapatan ng Diyos Ama. Ito ay mapagkukunan ng malalim na kapanatagan ng loob para sa lahat ng mananampalataya sa gitna ng anumang pagsubok. Panalangin para sa kapanatagan ng loob. Samahan niyo akong manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggan at sa pangakong kailanman ay hindi mo kami iiwan. Sa gitna ng aming mga takot, alalahanin at pangamba, itinataas po namin ang aming puso sa iyo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita.
Huwag mabalisa ang inyong puso, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tinatanggap namin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi nagmumula lamang sa iyo. Banal na Espiritu, salamat po sa iyong presensya sa aming kahinaan. Tulad ng sinabi sa Roma chapter 8, ikaw ang aming patnubay, kaagapay at tagapamagitan. Paigtingin mo po ang aming tiwala na sa lahat ng bagay, ikaw ay gumagawa para sa aming ikabubuti. Tulungan mo kaming mabuhay na may kapanatagan ng loob, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At itanim mo sa aming puso ang katotohanan na wala ni anuman ang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag naghahanap ka ng magandang kapalaran? Mateo chapter 7. Ang Mateo 7 ay bahagi ng sermon sa bundok ni Jesus at naglalaman nito ng mahalagang turo tungkol sa tamang pag-uugali, paghatol, pananalangin, at ang tamang landas patungo sa buhay. Sa konteksto ng naghahanap ka ng magandang kapalaran, maaaring ipakahulugan nito bilang paghahangad ng mabuting buhay, pagpapala, direksyon, o tagumpay sa hinaharap. Bagay na kalimitang hinahanap ng maraming tao. Narito ang buod ng nilalaman ng Mateo 7 at ang koneksyon nito sa paghahanap ng magandang kapalaran. Una, huwag manghusga ng walang pangunawa. Base ito sa verses 1 hanggang 5. Sabi sa verse 1, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Ang magandang kapalaran ay nagsisimula sa maayos na relasyon sa kapwa. Ang taong hindi mapanghusga at marunong umunawa ay mas nagkakaroon ng payapang puso at maayos na pakikitungo, pundasyon ng pagpapala at tamang direksyon sa buhay. Pangalawa, humingi, humanap, kumatok. Base ito sa verses 7 to 11. Sabi dito sa verses 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ito ang pinakatuwirang sagot sa temang naghahanap ng magandang kapalaran. Itinuturo ni Jesus na ang masigasig na paghahanap sa Diyos, hindi lang ang material na mga bagay, ay siyang susi sa pagpapala. Ang tamang kapalaran ay bunga ng matyagang panalangin, pagsusumikap, at pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, gintong batas ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Base ito sa verse 12. Kaya't anuman ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Ang pagsunod sa Golden Rule ay nagbubukas ng pinto sa mabuting ugnayan, respeto at tiwala, bagay na mahalaga upang makamit ang maginhawa at magandang kinabukasan. Pang-apat, pumili ng makitid na daan. Base ito sa verses 13 to 14 na ang sinasabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Maraming tao ang naghahanap ng magandang kapalaran sa malalawak at madaling daan, katulad ng kasikatan, pagyaman, shortcuts at iba pa. Ngunit ang tunay na tagumpay at pagpapala ay nasa makipot na landas.
Ito ang landas ng pananampalataya, disiplina, at kabanalan. Panglima, mag-ingat sa mapanlinlang. Base ito sa verses 15 to 20. Ang sinabi dito sa verses 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sa paghahanap ng magandang kapalaran, may panganib na maligaw sa maling payo o gabay. Kailangan ng discernment at kaalaman sa salita ng Diyos upang maiwasan ang kapamakan at mapili ang tamang direksyon. Pang-anim, hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay maliligtas. Matatagpuan ito sa verses 21 to 23 ng kabanata. Ito ang sinabi sa verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang magandang kapalaran ay hindi lang tungkol sa panlabas na relihiyon, kundi sa totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. May mga nagpapanggap pero hindi tunay na sumusunod, kaya ang bunga ay hindi tunay na tagumpay. Ikapito, ang tao na nagtatayo sa bato. Matatagpuan ito sa verses 24 to 27 ng Mateo chapter 7. Ito ang sinabi sa verse 24. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at tumutupad nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang tunay at matatag na kapalaran ay bunga ng pagsunod sa turo ni Jesus. Ang taong may pundasyon sa Diyos ay hindi natitinag sa unos ng buhay. Ito ang tunay na magandang kapalaran, hindi pansamantalang swerte. Ang magandang kapalaran ay hindi lang basta ginhawa o swerte, kundi isang bunga ng matuwid na pamumuhay, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ayon sa Mateo 7, ito ay makakamtan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pananalangin at paghahanap sa Diyos. Base sa verses 7 hanggang 11. Tamang pag-uugali sa kapwa. Matatagpuan sa verses 1 to 5 at verse 12. Pagpili ng tamang landas kahit ito'y mahirap. Ito ay matatagpuan sa verses 13 to 14 ng kabanata. At pagtatayo ng buhay sa pundasyon ng salita ng Diyos na matatagpuan sa verses 24 to 27. Samahan mo ko na manalangin para sa paghahanap ng magandang kapalaran. Ito ay hinango natin sa Mateo chapter 7 verses 1 to 27. Amang nasa langit, sa iyong harapan ako'y lumalapit. Bitbit ang hangaring magkaroon ng magandang kapalaran, hindi lamang sa material, kundi sa espiritual na aspeto ng buhay. Itinuturo mo sa Mateo chapter 7 na kung ako'y hihingi, ako'y bibigyan. Na kung ako'y hahanap, ako'y makasusumpong. Kung ako'y kakatok, ako'y pagbubuksan. Panginoon, pinanghahawakan ko po ang mga ito. Turuan mo kong maging mapagpakumbaba, na huwag manghusga sa kapwa, kundi magmahal, umunawa, at sumunod sa gintong batas. Gabayan mo ko upang tahakin ang makitid, ngunit matuwid na daan. Kahit ito'y mahirap at hindi popular. Dahil ito ang daang patungo sa tunay na buhay at tagumpay. Iligtas mo ko sa mga huwad na gabay, maling hangarin, at mga pangakong walang laman. Tulungan mo kong makilala ang bunga ng totoo at peke. Ayaw kong maging isa sa mga taong nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi sumusunod sa iyong kalooban.
Nais kong maglingkod at sumunod sa iyo ng tapat na may puso at gawa. At higit sa lahat, naway maitayo ko ang aking buhay sa matibay mong salita, gaya ng taong matalino na nagtayo ng bahay sa bato, na di natitinag sa unos ng buhay. Ito ang tunay na magandang kapalaran, ang mamuhay sa iyong kalooban, ang mapanatili ang kapayapaan ng puso, at makasama ka sa bawat takbang ng aking landas. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalig at nagpapakumbaba. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag binigyan ka ng pananagutan? Josue chapter 1 verses 1 to 9. Ang Josue chapter 1 verses 1 to 9 ay isang makapangyarihang tagpo kung saan inatasan ng Diyos si Josue na pangunahan ng bayan ng Israel matapos ang pagkamatay ni Moises. Pagkatapos ng kamatayan ni Moises, kinausap ng Diyos si Josue upang ipagpatuloy ang pamumuno sa mga Israelita papunta sa lupang pangako. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako kay Josue gaya ng pangako niya kay Moises, at paulit-ulit siyang nagpaalala na maging matatag at matapang sapagkat siya ay sasama sa kanya saan man siya magpunta. Ang Josue chapter 1 verses 1 to 9 ay malinaw na pagpapahayag ng isang dakilang pananagutan na ibinigay ng Diyos kay Josue, hindi lamang para pamunuan ang bayan, kundi para tuparin ang kanyang mga pangako sa mga naunang henerasyon. Naririto ang ilang mga punto patungkol sa pagbibigay ng isang pananagutan. Una, pagpapamana ng pamumuno. Sa pagpanaw ni Moises, inilipat ng Diyos ang pananagutan kay Josue. Katulad ng maraming pagkakataon sa ating buhay, may mga tungkulin na kailangang ipagpatuloy natin mula sa iba. Pangalawa, kasamang pangako ng Diyos. Hindi tayo iniiwang mag-isa sa ating mga tungkulin. Sa tuwing tayo'y binibigyan ng pananagutan, sinasamahan tayo ng Diyos. Pangatlo, panawagan sa katatagan at katapatan. Ang pananagutan ay nangangailangan ng lakas ng loob, tapang at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pang-apat, kahalagahan ng salita ng Diyos sa pagtupad ng pananagutan. Ang tagumpay sa tungkulin ay nakasalalay sa pagninilay at pagsunod sa salita ng Diyos. Panglima, pangako ng pagsama ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang takot ay napapalitan ng pananampalataya kapag alam nating kasama natin ang Diyos. Samahan niyo akong manalangin batay sa Josue chapter 1 verses 1 to 9 kung binigyan ka ng pananagutan. Aming Ama sa langit, salamat po sa pagtitiwala at sa mga pananagutang ipinagkakaloob mo sa amin. Katulad ni Josue, turuan mo kaming maging matatag at matapang sa pagharap sa mga tungkulin na iniatang mo sa aming mga balikat. Tulungan mo kaming huwag lumihis sa inyong kalooban, kundi manatiling tapat sa inyong mga salita at gabay. Panginoon, ipaalala mo sa amin araw-araw na hindi kami nag-iisa, sapagkat ikaw ay kasama namin saan man kami magpunta. Huwag mo pong hayaan na kami panghinaan ng loob o mangamba. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming mga tungkulin at gamitin mo kami bilang kasangkapan ng iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan chapter 2.
Ang Kawikaan chapter 2 ay isang payo ng isang ama sa kanyang anak hinggil sa kahalagahan ng karunungan, pagkaunawa at pagkatakot sa Panginoon. Sa kabanatang ito, inilahad ang mga pagpapala at proteksyong kalakip ng pagsunod at pagsisikap na hanapin ang karunungan ng Diyos na may kaugnayan sa ating pananagutan bilang mga taong pinagkalooban ng kaalaman at gabay mula sa Kanya. Ang kabanatang ito ay maaaring hatiin sa tatlong pangunahing bahagi. Una, pagtanggap at paghahanap ng karunungan. Ito ay matatagpuan sa verses 1 hanggang 5. Inihahayag dito na kailangang tanggapin, ingatan, at hanapin ang karunungan na parang pilak o kayamanang nakatago. Ito ang simula ng pagkaunawa sa pagkatakot sa Panginoon. Pangalawa, gantimpala ng may karunungan. Matatagpuan ito sa verses 6 hanggang 11. Ipinapaalala ng Diyos mismo ang nagbibigay ng karunungan. Ito ay nagbubunga ng proteksyon, katuwiran, at kabutihan sa buhay. Pangatlo, pag-iwas sa kasamaan. Ito naman ay matatagpuan sa verses 12 hanggang 22 ng Kawikaan chapter 2. Ang karunungan ang mag-iingat sa atin laban sa masamang tao, imoralidad, at maling landas. Ang matuwid ay mananatili sa lupain, ngunit ang masama ay mawawala. Ang buong Kawikaan chapter 2 ay isang paalala na ang pagkakaroon ng karunungan ay isang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sariling ikabubuti, kundi para sa pag-iwas sa kasamaan at sa pagsunod sa matuwid na landas. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mamuhay ng walang pakialam, kundi may disiplina, pag-unawa at paninindigan. Naririto ang ilang mga talata na nagpapakita ng pananagutan. Sabi sa verses 1 hanggang 2, "Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan." Tinutukoy sa atin ito na ang pananagutan natin ang pagsunod at pagbubukas ng puso sa karunungan. Ito naman ang sinabi sa verses 4 hanggang 5. "Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos." Ipinapaalam sa atin dito na may pananagutan tayong magsikap na hanapin ang Diyos at ang kanyang karunungan. Sabi sa verses 7 hanggang 8, "Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan." Ipinapaunawa sa atin dito na bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos, inaasahan tayong lumakad ng matuwid sa kanyang daan. At ito naman ang sinabi sa verse 20, "Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid." Naunawaan natin dito na ang kaalaman at karunungan ay may kaakibat na pananagutang pumili ng tama. Tayo na't manalangin batay sa Kawikaan chapter 2 at patungkol sa temang pagbibigay ng pananagutan. Aming Diyos na nagbibigay ng karunungan at pagkaunawa, salamat po sa inyong salita na nagtuturo at gumagabay sa amin.
Tulungan mo kaming tanggapin at ingatan ang iyong mga utos. Itanim mo sa aming mga puso ang pagnanais na hanapin ka, gaya ng kayamanang mahalaga. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang tama, iwasan ng masama at mamuhay ayon sa inyong katuwiran. Panginoon, ipaalala mo sa amin na kami may pananagutan, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa iyo, sa aming kapwa, at sa landas na dapat naming tahakin. Panatilihin mong kaming tapat sa aming mga tungkulin bilang iyong mga anak na pinagkalooban ng katotohanan at liwanag. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 hanggang 15. Ang ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 hanggang 15 ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo kung saan hinihikayat niya ang mga taga-Korinto na magpatuloy sa pagbibigay bilang bahagi ng kanilang pananagutan sa kapatiran at sa gawain ng Panginoon. Ginamit ni Pablo ang halimbawa ng mga iglesia sa Macedonia na sa kabila ng kanilang kahirapan ay masaganang nagbigay ayon sa kakayahan at higit pa. Narito ang buod ng ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 hanggang 15. Una, sa verses 1 hanggang 5, makikita ang halimbawa ng mga taga-Macedonia sa pagbibigay. Nakita natin dito na sa gitna ng matinding kahirapan, nag-uumapaw ang kagalakan ng mga taga-Macedonia, kaya sila ay naging bukas palad. Nagbigay sila, hindi lamang ayon sa kaya nila, kundi higit pa, at may kusang loob. Sa verses 6 hanggang 8, makikita natin dito ang pag-iikayat sa mga taga-Korinto. Iniikayat ni Pablo ang mga taga-Korinto na tapusin ang kanilang nasimulang layunin na tumulong sa mga nangangailangan. Dapat daw silang magpakitang gilas sa biyaya ng pagbibigay tulad ng sa pananampalataya, salita, kaalaman at pag-ibig. Sa verse 9 ay nakita natin ang halimbawa ni Kristo. Ipinakita ni Pablo ang ehemplo ni Kristo na bagaman mayaman, naging dukha para tayo yumaman sa espiritu. Isang modelo ng kusang loob na sakripisyo. At sa verses 10 hanggang 15, may kita natin doon ang pagkakapantay-pantay sa pagbibigay. Hindi kailangan na ang ilan ay mabigatan habang ang iba ay maginhawa. Ang layunin ay pagkakapantay-pantay ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ang buong talata ay nagsasaad ng pananagutan ng bawat mananampalataya, hindi lamang sa pagbibigay ng yaman, kundi ng sarili, ng pag-ibig at ng kaloob na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Narito ang mga eksaktong talata na nagpapakita ng pananagutan. Sabi sa ikalawang Korinto chapter 8 verses 3 hanggang 4, sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ang pananagutan ng pagbibigay ay dapat gawin ng bukal sa puso, kahit pa sa kabila ng kahirapan. Sinabi naman sa ikalawang Korinto, chapter 8, verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawanggawang ito.
May pananagutan tayong lumago at maging tapat sa lahat ng aspeto. Kasama rito ang pagbibigay. Sa ikalawang Korinto chapter 8 verse 9 ay matatagpuan natin, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Tayo nga ay may pananagutan na tularan si Kristo. Binigay niya ang lahat para sa atin. Matatagpuan sa ikalawang Korinto chapter 8 verses 13 hanggang 14. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. May pananagutan tayong tumugon sa pangangailangan ng iba ayon sa yaman o biyayang tinanggap natin. Manalangin tayo batay sa ikalawang Korinto chapter 8 verses 1 hanggang 15 kung binigyan ka ng pananagutan. Mapagbigay naming Diyos, salamat po sa biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa amin, sa kaalaman, pananampalataya at sa aming kabuhayan. Tulungan mo po kami na makita ang aming pananagutan na magbigay, hindi lamang ng yaman kundi ng aming sarili, pag-ibig at panahon para sa kapwa at sa iyong gawain. Gaya ng mga taga-Macedonia at ng halimbawa ni Kristo, turuan mo kaming maging bukas palad at kusang loob sa pagbibigay, kahit sa gitna ng pagsubok. Ipaalala mo sa amin na anuman ang nasa amin ay hindi para lamang sa amin, kundi upang maging pagpapala sa iba. Itanim mo po sa aming puso ang diwa ng pagkakapantay-pantay, kabutihang loob at kababaang loob. Naway tuparin namin ang aming pananagutan sa iyong kaharian ng may kasiyahan at kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag pinanghihinaan ka ng loob? Awit chapter 23. Ang awit 23 ay isang tanyag na salmo ni David na nagpapahayag ng tiwala at kapanatagan sa Diyos bilang isang mabuting pastol. Isa ito sa mga pinakakilalang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng lakas ng loob sa mga pinanghihinaan ng loob o dumaraan sa matinding pagsubok. Kapag pinanghihinaan tayo ng loob dahil sa problema, pagkalungkot, pagod o takot, ang awit 23 ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin, gumagabay at nagbibigay ng pahinga at lakas. Narito ang mga eksaktong sanggunian ng mga talata na may kaugnayan sa paksa. Awit chapter 23 verse 1. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kapag pinanghihinaan ka ng loob dahil sa kakulangan, sa emosyon, materyal o lakas, ipinaalala ng talatang ito na ang Diyos ang tagapagkaloob ng lahat ng kailangan mo. Awit chapter 23 verse 2. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Sa tabi ng tahimik na tubig ay inaakay niya ako. Kung ang pagod o stress ang nagpapahina sa iyo, ang talatang ito ay nagsasaad na ang Diyos ay nagbibigay ng pahinga at kapayapaan.
Awit chapter 23 verse 3. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Kapag ikaw ay nanghihina sa spirito o nanliligaw ng landas, ang Diyos ang nagpapanumbalik ng lakas at nagbibigay ng tamang direksyon. Sa awit chapter 23 verse 4, kahit na ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay siyang umaaliw sa akin. Kapag may mga mabibigat na pagsubok o panganib, ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng lakas ng loob. Sabi sa awit chapter 23 verses 5 hanggang 6, inihahanda mo ang isang dulang sa harapan ko sa presensya ng aking mga kaaway. Pinapahiran mo ng langis ang aking ulo. Ang aking saro ay umaapaw. Tunay na kabutihan at awa ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng tulong sa gitna ng problema, kundi nagtitiyak ng tagumpay, kagalakan, at walang hanggang pag-asa. Tara at manalangin kapag pinanghinaan ka ng loob batay sa awit chapter 23. Aming Amang Pastol, sa oras ng panghihina, takot at kalungkutan, inaangkin ko ang katotohanan ng iyong salita sa awit 23. Salamat dahil hindi ako magkukulang, sapagkat ikaw ang aking tagapagkalinga. Dalhin mo ko sa mga pastulang mapayapa, kung saan ako'y makakapanumbalik ng lakas. Sa gitna ng dilim ng pagsubok, hindi ako matatakot, sapagkat alam kong ikaw ang kasama ko. Palakasin mo ang aking loob, aliwin mo ang aking puso. Ibalik mo ang sigla ng aking kaluluwa, gawin mong malinaw ang landas na dapat kong tahakin. At sa bawat takbang, ipaalala mo na ang iyong kabutihan at tapag ay kailanmay hindi mawawala sa aking tabi. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Awit chapter 42 at 43. Ang awit chapter 42 at 43 ay dalawang magkakaugnay na salmo. Maraming scholar ang naniniwalang ito ay orihinal na iisang awitin na nagpapahayag ng matinding kalungkutan, pananabik sa Diyos at panalangin sa gitna ng panghihina ng loob. Ang mga ito ay isinulat ng mga anak ni Korah, mga Levitang nangangasiwa sa templo, at problemang isinulat habang nasa malayo sila sa Jerusalem sa panahon ng pag-uusig o pagkakabihag. Kapag pinanghihinaan ka ng loob dahil sa kalungkutan, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos o matitinding pagsubok, makikita mo sa awit 42 hanggang 43 ang isang tapat na paglalarawan ng damdamin ng isang taong dumaraan sa ganoong yugto at ang kanyang paninindigan na magtiwala pa rin sa Diyos. Narito ang mga eksaktong talata at koneksyon sa ating tema. Sabi sa awit chapter 42 verses 1 hanggang 2, kung paanong nananabik ang usa sa batisan, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Nauuhaw ang aking kaluluwa sa Diyos na buhay. Kailan ako makakararating at makikita sa harap ng Diyos? Kapag pinanghihinaan ka ng loob, madalas ay nararamdaman mong malayo ang Diyos. Ang pananabik na ito ay nagpapakita na ang tunay na kagalingan ay nasa muling pakikipag-ugnayan sa Kanya.
Sabi sa awit chapter 42 verse 3, ang mga luha ko'y naging pagkain sa araw at gabi, habang sinasabi sa akin ng mga tao, nasaan ang iyong Diyos? Tila iniinsulto ng mga tao ang iyong pananampalataya at nagiging sanhi ito ng iba pang panghihina. Ang Diyos ay tila tahimik, ngunit ang awitin ay nananatiling tapat sa Kanya. Ito ang sabi sa awit chapter 42 verse 5, 11 at awit chapter 43 verse 5. Bakit ka nanlulumo, o aking kaluluwa? O bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupurihin ko siya, aking tagapagligtas at aking Diyos. Ito ang refrain o paulit-ulit na linya sa dalawang salmo. Tuwing pinanghinaan ka ng loob, paalalahanan mo ang sarili mong umasa sa Diyos, sapagkat siya pa rin ang tagapagligtas. Sabi sa awit chapter 42 verses 9 hanggang 10, aking sinasabi sa Diyos na aking malaking bato, bakit mo ko kinalimutan? Bakit ako lumalakad na tumatangis dahil sa kapighatian ng kaaway? Tapat na inilalahad ang tanong sa Diyos, bakit tila iniwan niya? Ngunit sa kabila ng tanong, nananatili pa rin ang pananalig. Sinabi sa awit chapter 43 verses 3 hanggang 4, ipadala mo ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan. Patnubayan ako ng mga ito at dalhin ako sa iyong banal na bundok at sa iyong tahanan. At ako'y lalapit sa dambana ng Diyos na aking malaking kagalakan. Sa halip na magpatuloy sa kalungkutan, ang salmista ay humihingi ng liwanag, patnubay, at paglapit muli sa presensya ng Diyos. Halina't samahan mo kong manalangin kapag pinanghinaan ka ng loob, batay sa awit chapter 42 hanggang 43. Mapagpalang Diyos, sa gitna ng aking panghihina at kalungkutan, nananabik ako sa iyo na parang isang nauuhaw na usa sa batisan. Ang puso ko'y pagod at ang mga tanong ay bumibigat sa aking damdamin. Nasaan ka, Panginoon? Ngunit pinili kong manalig. Pinipili kong umasa. Bagamat naluluha ako sa araw at gabi, alam kong ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan upang ako'y mapatnubayan. Dalhin mo ako muli sa iyong presensya, sa lugar ng pagsamba at kagalakan. O aking kaluluwa, huwag kang manlumo, umangat ka't magpuri, sapagkat ang Diyos ay tapat magligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman
ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8 verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo
bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.